Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Lebanese national at asawa nito patay sa pamamaril sa Zamboanga. 20.6 million pesos na halaga ng ilegal na droga nasabat ng BOC na iya sa Pasay City. 50 pesos per kilo na price cap sa well-milled rice isinusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang Lebanese national at kanyang asawa matapos pagbabarilin ng hindi pa mga tukoy na suspect sa loob ng kanilang printing shop at internet cafe sa Zamboanga City alas 5 ng umaga ng April 10. Kinilalang mga biktima na sina Fahed Hamdan at Anora Hamdan. Dead on the spot si Anora habang isinugod pa sa ospital si Fahed, ngunit kalaunay binawian din ng buhay. Ayon sa pulisya, nagpaputok ng malapitan ng suspect at tinangkapang lumaban ng lalaki bago tuluyang kapwa nagtamo ng tama ng bala ang mag-asawa. Na-recover sa lugar ang isang .45 caliber ng baril at helmet na pinaniniwala ang iniwan ng suspect. Patuloy naman ang investigasyon habang inaalam pa ang motibo sa krimen. Nasabat ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang 3 parsel na naglalaman ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 20.6 million pesos sa isang operasyon sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Sa ulat, ang unang parsel mula Belgium ay idineklarang pet food ay naglalaman ng mahigit 1,900 piraso ng hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng mahigit 3.3 million pesos. Ang ikalawa naman ay mula Malaysia na idineklarang outdoor wall lamps ay may mahigit 2,400 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 16.4 million pesos. Samantalang ikatlong parcel mula United Kingdom na idineklarang game ay naglalaman naman ng 497 piraso ng hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng halos 844,900 pesos. Isinuko ng mga nasamsam na ilegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa laboratory examination at kaukulang disposisyon. Mahigpit na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng panukalang 50 pesos price cap sa kada kilo ng imported na well-milled rice. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naisumiti na ang rekomendasyon kasunod ng Uplift Committee meeting at kasalukuyan ng inaayos ang implementasyon nito. Layunin ng panukala na mapatatag ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Gayunman, pinag-aaralan pa ng pamahalaan kung palalawigin ang subsidiya sa iba pang uri ng bigas kabilang ang locally produced rice. Nilinaw naman na saklaw ng DTI ang presyo sa mga supermarket habang ang DA ang may jurisdiksyon sa public markets. Maaari lang umanong magkaiba ang presyo dahil sa logistic at inventory kung saan mas matagal ang stock sa supermarkets kumpara sa araw-araw na supply sa mga palengke. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.